Magandang araw, Pilipinas. Matapos awayin ng todo ang China, ngayon naman, nais niyang mag-reset. Napahiya si Marcos Jr. sa China. Mga kababayan, malinaw ang nangyari. Nung una, pinili ng administrasyon ang confrontational posture laban sa China. Nakatuon itong issue nito sa West Philippine Sea, matitigas na pahayag at halos araw-araw na tensyon. Samantalang alternatibo, economic engagement, trade, tourism, infrastructure. Yan ang matagal nang sinasabi, pwedeng ipaglaban ng soberanya nang hindi sinusugal ang ekonomiya. Pero anong pinili? Belligerence muna. At ngayon, biglang reset dahil kailangan natin mag-import ng gasolina at iba pang mga produkto galing sa China. Tanong, kung sa huli pala, babalik din sa China, bakit kinailangan pang sunugin ang tulay? At mas mahalagang tanong, tatanggapin pa kaya tayo ng China sa parehong antas? Dahil sa diplomacy, hindi ito one-sided. Hindi porke gusto ng mag-reset, magre-reset din ang kabilang panig. Sa mata ng Beijing, anong nakita nila? Isang gobyerno na maingay kahapon, kalmado ngayon, nanghihingi bukas. Hindi ito strength, mukha itong inconsistency. At sa international relations, ang inconsistency ay may presyo, loss of leverage. Kaya wag tayong magtataka kung mas mahigpit ang terms, mas kaunti ang concessions, mas malamig ang pagtanggap. Dahil bakit ba bibigyan ng pabor kung nakita nilang kaya naman nagang umatras, di ba? Ito ang reality check. Ang reset ay hindi switch na pinipindot. Ito ay pinagkakamit, hindi hinihingi. At kung may nasunog ng goodwill, hindi yon basta-basta maibabalik. Kaya ang tanong ngayon, reset ba talaga ang mangyayari o wishful thinking lang? Dahil posible ang mangyayari ay hindi reset, hindi recalibration, pero hindi pabor sa atin. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Kung noong una pa lang ay balansyado na ang approach, defend sovereignty, yes, pero engage economically, baka hindi tayo nasa ganitong posisyon ngayon. Kailangan natin bumalik. Pero hindi natin kontrolado ang terms. Mga kababayan, tama ang tanong. Magre-reset din ba ang China? Ang sagot, hindi dahil gusto natin, kung hindi may makukuha sila. At kung ang reset ay mangyayari malamang, hindi ito equal reset. Ito ay reset na may kondisyon. At kapag may kondisyon, may kapalit. At ang tanong, handa ba tayong magbayad ng presyong iyon? Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol sa gasolina. Ito ay tungkol sa kredibilidad ng ating foreign policy. At kapag nawala ang kredibilidad, kahit gaanong karaming reset ang gusto mo, wala nang maniniwala. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. The only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. At legal na nilang may insulto, mapaparatangan at magagawa ng kwento ang pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng kanilang hearing kuno. Kasi nga naman, hindi sila pwedeng makasuhan sa kung ano man ang sasabihin nila at kanilang ipaparatang at ikikwento dyan sa pagdinig na yan. Kaya sa mga hindi tangang Pilipino, alam nyo na, sa 2028, solid dapat Sara Duterte sa pagkapangulo. At tingnan natin kung ang mga nagpaparatang na ito ay kaya rin harapin ang katotohanan na halos lahat sila ay kasabuat doon sa napakalaking nakawan sa pera ng taong
bayan. Sayang ang bayot. Mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, nasaan man kayo sa mundo. Sa video po na ito, gusto ko lang pong ipakita sa inyo ano ang naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isang tanong matapos niyang i-address sa bansa ang energy situation or ang krisis na kinakaharap natin ngayon. We will have to explain the entire energy system because I have a fair idea of what we're getting to do. Sir, just one clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement that we made? Thank you very much, Mr. I President. don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. And that concludes the President's address. Halatang-halata po sa video na ito that the President is uncomfortable with the unexpected question raised by one member of the media. Halatang-halata din po na si Auntie Claire or Ate Claire minamadaling paalisin ang Presidente kasi baka iba pa ang masagot niya. Kung napansin niyo po ang body language ng President, talagang very uneasy siya, and eventually sinabi niya, I don't want to go into the details or to discuss this matter, and then nag-take over na si Ate Claire. Ganyan ba ang presidente na meron tayo? Opo, ganyan na ang presidente na meron tayo. Natatakot na i-address ang mga tanong ng mga mamamayang Pilipino or ng media, which, by the way, echoes the sentiment of Filipinos. Not only domestic to the Philippines, but also globally. Kasi lalo na yung mga OFW, yung mga pamilya nila nasa Pilipinas pa. Pero ang presidente, tingnan natin, he couldn't even answer a very simple question that any president would be willing to answer in order for his countrymen to feel at ease or to be certain with respect doon sa situation na kinakaharap ng bansa natin. So, tama ba ito? Tatanggapin na lang ba natin ito? Or are we just going to look at each other, left and right, and then we're going to blink our eyes, 1, 2, 3, and hope for miracles to happen? We deserve what we tolerate, mga kababayan. Tandaan po natin yan.